paano ba tayo magiging blessing sa iba? Yan po yung pag-uusapan natin for this video at sana po ay mabless kayong muli sa ating mga isi-share sa inyo. Okay? So, natatanong po ba natin yung sarili natin kung ano talaga yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay? O marahil gusto po natin makaramdam ng importansya dito sa mundong ito pero hindi po natin alam kung paano at ano yung dapat nating gawin, 'di ba? So mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na pagpalain po niya tayo at ang kanyang mga anak. Okay? At ito po ay gagawin niya hindi sa pamamagitan ng mga anghel, kung hindi sa pamamagitan natin mismo. Okay? Gusto po niyang maging kamay at bibig tayo dito sa mundo. Ang dahilan po kung bakit may buhay pa tayo, may hininga pa tayo, ay para bigyan po tayo ng pagkakataon na isuko natin yung ating buhay sa Panginoong Hesus. Hopefully po maliwanag ito sa atin. Gusto po niya tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Patawarin yung mga kasalanan natin at maging kabilang sa Kanyang kaharian. Bigyan ng kakayahang espiritual at pagpalain tayo sa lahat ng area ng buhay natin upang maging pagpapala din po tayo sa ibang tao. At kapag hindi po ito natutupad sa buhay natin, yung maging blessing tayo sa ibang tao, ay sinasayang po natin yung buhay natin. So sabi po ni R.C. Sproul, isa po siyang author, one of the worst things we can ever do is to waste the gifts that God has given to us. 'Di ba? So ang ganda ng sayings na to. Na-realize ko po na kailangan nating magkaroon ng bagong pananaw patungkol sa pagpapala na binibigay po sa atin ng Diyos. Ano ba yung mga pagpapala na yon? Gaya yung oras natin, yung time natin, yung kakayahan natin, yung skills, yung talent na meron tayo. And at the same time, yung mga, kung meron tayong kayamanan, kung meron tayong pananalapi. 'Di ba? So, kailangan po natin huminto sa pag-iisip na gamitin yung mga blessings na ito sa pansariling kaginhawaan at kalayawan lamang natin. Okay? Dapat ituon natin yung isip natin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So, ang ibig sabihin po, ang dahilan kung bakit tayo tutulong sa mga nangangailangan o magbe-bless ng iba ay hindi lang po dahil sa naaawa tayo sa kanila. Kung hindi, dahil tayo ay kinaawaan ng Panginoon. Okay? Pinatawad at pinagpala tayo ngayon. Dapat, ano yung gagawin natin? Tayo naman yung magpatawad at magpala. Magpakita ng pagpapala, ng pagpapatawad, ng awa sa ibang tao. Okay? So, na-realize po ba natin na hindi hindi tayo karapat-dapat na kaawaan ng Panginoon. 'Di ba? Kasi tayo ay mga makasalanan, pero still kinaawaan po tayo ng Panginoon para tayo ay maligtas. Okay? At ngayon na ligtas na po tayo, ibig sabihin, kabilang na po tayo sa Kanyang kaharian. At sinasabi po natin sa Kanya, Lord, pinagpala mo po ako at niligtas. Kaya gamitin mo po ang aking buhay para magpala at magligtas din po sa iba. Okay? So, meron pong akong kwento. Hopefully po, maunawaan niyo yung kwento natin. No? So, meron pong isang hari ang nag-iwan ng malaking bato sa gitna ng daan. So, imagine niyo yon. Hari siya, pero nag-iwan siya ng malaking bato. Nang dumaan ang kanyang mga opisyal, ay nagbulungan ng mga ito habang nilalagpasan ng bato. Ano ba naman ang hari natin? Hindi man lang asikasuhin ang pagpapaalis ng bato na ito. Laking perwisyo ang ginagawa nito sa atin, sabi ng mga opisyal.
Sumunod ang mga kawal naman ang dumaan at iba pang mamamayan. Ano ba yan? Nabubulol ako. Pero ganun pa din po, iniwasan lamang ng mga ito yung malaking bato. Maya-maya may isang magsasaka ang dumaan at kumuha ito ng isang malaking sanga para matungkab niya yung mga mapagulong, malkab, ganon sa Ilocano. And then mapagulong niya yung malaking bato, okay? Nang natanggal niya ang bato ay may nakita siya sa ilalim nito na maliit na bag at may sulat na kasama. Nakalagay sa sulat, "Salamat sapagkat ikaw ay tapat na tagapaglingkod ng kaharian. Maraming tao ang dumaan at nilagpasan lamang ito pero ikaw lang ang naging responsable na tanggalin ito at maglingkod sa aking kaharian. Ang kagaya mo ang kailangan na mamamayan ng aking kaharian. Tanggapin mo ang bag ng ginto na ito dahil isa kang tapat na tagapaglingkod ng aking kaharian." Amen. Ang ganda ng kwento, di ba? So alam mo, napapaisip tuloy ako kung anong ginto o reward ang or pagpapala ang hindi natin natatanggap dahil hindi tayo nagkakaroon ng pagnanasang maglingkod at magpala sa iba para sa ikapagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Nilalagpasan lang po ba natin yung mga opportunity na maglingkod at iniisip po ba natin na dapat magpadala si Lord ng mag-share ng gospel dito kasi sakit sa ulo ang sakit-sakit sa ulo ng mga taong ito na nasa paligid ko. So mga kapatid, mali po, okay? Huwag po nating sayangin yung pagkakataon na tayo ay gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng mga taong sakit sa ulo. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hopefully po na bless kayo. God bless po. If you like this video, please like, share, and subscribe po. Thank you so much and God bless everyone.